Unahin na natin ang paborito ng bad boy ng dance floor na si Mark Heras. Sa mga favorite restaurants ko is yung Tokyo Bubble Tea. Actually, yung pinaka-favorite ko dyan, yung drinks nila, which is sobrang masarap. And the food is nice. First food stop, Tokyo Bubble Tea sa Katipunan, Quezon City. Ito ba ang kinakain ninyo ni Mark? Ang dami. Hindi naman lahat. Yung ibang dishes dito, favorite namin, lagi namin na-order. Pero yung iba naman, ngayon ko lang matitikman. Tikman na natin ang dishes ng Tokyo Bubble Tea. Fit for an idol kaya talaga ito. Tokyo Tower, magpasiklab ka na. This is good. You have to try it. Ay, masaya nga. Yung Tokyo Tower, creamy siya. Fresh yung mga gulay niya. Ngayon naman, tikman na natin ang sinasabing favorite ni Mark Heras dito sa Tokyo Bubble Tea, Chicken Teriyaki Doria. Wow, look at that. All that rice. Na-appreciate ko na siksik at liglig siya sa kanin. Chicken teriyaki, very juicy pa yung meat niya. Sarap siya kainin. Tikman na rin natin ang isa pang paborito ni Mark Heras, Chicken Katsu Omu Rice. So, syempre, ito ang favorite dish ni Mark, which is the chicken tonkatsu. Kailangan lahat i-try kasi para din sa ekonomiya yan. Pak! Ganun! Dahil fusion ng Korean, Japanese at American ang mga pagkain ng Tokyo Bubble Tea, naisip din nilang ihalo ang bulgogi flavor sa Mexican favorite na nachos. Yung nachos, kakaiba siya. Hindi ko in-expect na yun, inimix mo yung Korean and yung nachos na Western, na Mexican. I see chasu, pero bakit parang walang ramen? Ano kayang paandarya ng Tokyo Bubble Tea? Akala mo ramen, no? Yung gusto ko yung meron silang yung tamago, yung soft-boiled egg. At para sa superstars ng Tokyo Bubble Tea, ito na ang kanilang best-selling drinks. Super Fruit Tea, Royal Milk Tea, Matcha Milk Tea. Gusto ko yung cheesecake cream. So, hindi lang siya yung bland lang na matcha. Kung Mark Heras ang gusto nyong peg ng next meal nyo, abay huwag nang magdalawang isip pa. Punta na sa Tokyo Bubble Tea sa 209 Katipunan Avenue, Quezon City. Along the highway lang ito, kaya tiyak na hindi kayo malilikaw pagpunta rito. Isama ang pamilya at barkada dahil ang 150 pesos hanggang 600 pesos nyo, good for sharing na ito. Want some more? Huwag na nating patagalin. Isunod na ang isa pa niyang hangout pagdating sa kainan, ang Soul Train Korean Barbecue. Susunod, Soul Train Korean Barbecue sa Sergeant Esguerra, Quezon City. Kaya ako naging favorite yung Soul Train kasi pagdating mo sa labas ng restaurant, makita mo agad na kakaiba siya from the other restaurants na pwede mo makita like sa QC. Tapos pagpasok mo, mini arcades na pwede ka maglaro pag di ko wala pa yung order mo. And then the food, mahilig ako sa karne. I think magiging hit yung Soul Train kasi iba sa paningin ng mga Pilipino. Ready na ba kayo, reviewers? Ang food ng Soul Train, ready na! First on their menu, samgyetang. Sarap yung soup na yan. The best. Oh, wow. Panalo. Malambot po yung laman niya. For the win! For the win, Marquez. Korean food is known for being healthy dahil sa paggamit ng maraming gulay at iba pang natural flavors. Pop na pop! Hindi rin po ako kumakain ng gulay, pero nakakain ko siya. In fairness sa kimchi, pag first mong kain, maanghang, pero nawawala siya agad. Isang sikat na street food sa Korea, ang tteokbokki ay gawa sa malambot na rice cake at sweet red chili sauce na tinatawag na gochujang. Sarap siya, parang kakaiba. Kasi I don't really eat noodles dahil sa texture. Pero ito parang gusto mong kainin para lang matikman. Next dish, haimul pajon o seafood pancake. Sounds yummy! Sarap. Tikman na natin ang Woo Samgyup na kilala rin sa tawag na samgyupsal at Yangnyeom galbi. Yung barbecue, yung beef, sarap. Freshly cooked lagi ang bulgogi kaya kailangang i-order ng maaga para maihanda agad ito. Walang kasing tamis. Yun yung pinaka masarap for me. Ang sarap talaga ng Korean food. Bisitahin na ang Soul Train Barbecue sa 28 Sergeant Esguerra, Quezon City. Sulit na sulit ang 250 pesos hanggang 800 pesos dahil sa kalidad ng mga pagkain matitikman nyo rito. Ano nga ba ang kumumpleto sa mga pop na resto ng idol na si Mark Heras? Ano pa kundi ang Sergio. Favorite ko ang Sergio dahil sa mga food nila na mostly parang mga lutong bahay na pagkain. And kaya ako rin naging favorite kasi that was the restaurant na nag-date kami ni Win. Ang pagkain naman ng Sergio, Pinoy na Pinoy ang tema. Simulan natin sa pork sisig. Pop kaya ito sa ating reviewers?
Gusto namin kasi yung serving, malaki. Crispy po yung mga laman. Next on their menu, chicken binakol, buko juice, chicken, coconut meat. Why not? Si Mark, mahilig sa sabaw. Putok-patok man, hindi pa rin pwedeng mawala sa mga handaan. Presenting oven-baked crispy pata. Good job, win-win Marquez. You see the fat, pero na-appreciate ko siya. Okay naman yung initiative. Tsaka, masarap din ito kasi wala siya nung extra oil. Ang susunod nating dish, international pero sikat na rin sa panlasang Pinoy. Ipatitikim sa atin ng Sergio ang kanilang peri-peri chicken. And yung skin, malalasahan mo yung mga seasonings talaga niyan. Hindi pa tapos ang handaan sa Sergio dahil ihahain na ang grilled boneless bangus. I like na merong ensaladang ganyan. Nagulat ako sa laki, talagang ang laki niya. Pop na pop ba ang Sergio para sa inyo? Bisitahin sila sa 76 Scout Limbaga, Quezon City. 200 pesos hanggang 700 pesos ang presyo ng mga pagkain dito. Malay nyo, dito nyo rin mahanap ang win-win ng buhay nyo. Diba Mark Keras lang ang peg?